Negosyo, negosyo, negosyo. Sa panahon ngayon, grabe na ang pagtaas ng inflation sa ating bansa. Kaya, ang pagtatayo ng ating sariling maliit na negosyo ang isa sa mga daan upang madagdagan ang ating monthly earnings at makamit ang ating financial independence. Alam nyo ba na ang ating bansa ay magandang pagsimulan ng mga maliliit na negosyo dahil sa bawat taon ay lumalago ang ating ekonomiya. Kaya, kung isa ka sa mga nagbabalak na magsimula ng negosyo, sa video na ito ay ating tatalakayin ang 10 best small business ideas na maaari mong simulan sa Pilipinas. Tara na! Top 10 sa ating listahan ay ang karinderya business. Our number 1 necessity, pagkain. And almost anyone needs this. And alam naman natin na tayo mga Pilipino ay mahilig talagang kumain. Oo na, matakaw na tayo. Pero, itong interes at pangangailangan ng taong masa ay magagamit natin to start our own business, which is the karinderya business. Simply provide them their need, which is pagkain. Itong mga affordable homemade foods ay patok na patok talaga sa ating mga Pinoy since malasa na and nakakabusog pa. Also, hindi nangangailangan ng ingranding setup ang negosyo na ito. Kahit sa harapan lang ng bahay nyo or pwede rin kayong mag-rent ng small and affordable places to set up your karinderya business. Bottom line is, sa pagtatayo ng business na to is dapat marunong ka magluto ng mga lutong bahay and yung location ng spot and setup mo. Ang average capital o puhunan para makapagsimula sa negosyo na ito ay around 20,000 to 30,000 pesos. Going down to our top 9, street food business. Kung wala naman kayo ng required place para magtayo ng karinderya and gusto nyo ng medyo mababa ang puhunan pero in demand ang produkto, is dito na kayo sa street food businesses. Papasiomay, footlong, burgers, fishballs, lumpia, kwek-kwek, barbecue, marami pang iba, talagang patok rin yan sa taong masa since mura na, malasa pa, natutugunan talaga yung pagiging mahilig natin sa pagkain. Naaalala ko pa nung high school days ko, ganito talaga halos yung nakakain ko every after school eh. Paglabas mo ng school, andun na agad yung kalsada, yung sandamakmak na affordable snacks. Ang average capital naman para sa negosyo na ito is around 5,000 to 10,000 pesos. And going down to our top 8, rice retailing business. Pilipino nga naman. Alam naman natin na kanin talaga ang pinaka-common staple food sa ating hapagkainan. Mapaalmusal man yan, o tanghalian, o hapunan, talagang present sa lamesa natin ang kanin. Alam naman natin ang pinaka-common na katanungan sa ating mga Pinoy is, paano ka mabubusog kung walang kanin? Ang demand sa produkto na ito sa ating bansa ay napakataas since nakatatak na talaga sa ating pagkatao at kultura ang bigas. Kaya, ang rice retailing business na ang sagot. 2 key points lang naman ang dapat tandaan sa pagtatayo ng negosyo na ito. Location and supplier. Para sa lokasyon is pwede na yung harap ng bahay nyo ang setup or pwede ka ring mag-rent ng lugar. Para naman sa supplier is dapat lang na humanap ka ng trusted and reliable rice dealer or supplier para dire-diretso ang supply ng product mo. And kapag mas maayos ang flow ng supplier, mas maayos ang quantity ng produkto mo. Again, sobrang taas ng demand sa market na to sa Pilipinas. And base sa isang study from Statista, ang market para sa bigas ay lumago ng 7.19 sa mga susunod na taon. Ang capital or puhunan para sa negosyo na ito is ranging from around 50,000 to 80,000 pesos. Down to our top 7, online selling. Internet na siguro ang pangunahing dahilan ng pagbabago ng mundo natin. Ito na talaga ang future ng ating mundo. Dahil sa internet ay mas naging connected tayong mga tao sa isa't isa at ang pagkalap ng impormasyon ay mas napadali rin. Dahil dito, sobrang daming tao sa panahon natin ngayon ang involved o gumagamit ng internet o social media. Ito ang number 1 reason kung bakit online selling ang pinakapatok ngayon. Mas pinadali ng internet ang pagbili ng mga consumers. Hindi na nila kailangan maglibot sa Divisoria o sa mga malls at magpakapagod lang para makabili ng gusto nila.
At the same time, beneficial rin ito sa mga sellers since hindi na nila kailangan makipag-compete sa mga mataong lugar at magbantay ng tindahan since malawak ang audience and mas marami ang possible buyer sa social media. Also, time flexible rin siya. Kaya ang pagbebenta online o online selling ay isa talaga sa mga pinakapatok na business ngayong 2024 since wala na halos sa physical na mundo ang market and advertisement. Nasa social media na. Ang bottom line naman sa pagsisimula ng business na to is dapat may produkto ka. Either binili mo siya and ibibenta mo ulit with interest or reselling or ikaw rin mismo yung nag-produce ng produkto. Also, dapat meron kang online selling platform or online store. Pwede kang gumawa ng online store mo sa Shopee or Lazada, which are both famous online selling platforms sa Pilipinas. Pwede ka ring magtayo ng online store mo sa mga social media platforms like TikTok o Facebook, kung saan mas marami ang tao na engage. Para naman sa capital o puhunan is walang specific range kung magkano ang capital mo since halos kahit ano ay pwede mo nang ibenta online. Except illegal stuff ha, naku. Papadamit man yan o pagkain o mga decorations o cellphone. Down to our top 6, cellphone loading business. Halos 67.37 million Pilipino ang merong smartphone sa panahon natin ngayon. Kaya, ang pagbibenta ng load ang isa sa mga patok na extra income businesses sa bansa natin since necessity na rin halos sa atin ang connection. Ang kailangan mo lang ay yung smartphone mo and a retailer SIM card na pwede mong mabili sa Shopee or Lazada or sa mga stores ng Globe or Smart Telecom. Itong dalawang mobile network ang pinakamagandang simulan since sila rin ang pinaka-dominant na mobile network sa bansa. Ang puhunan para sa business na to ay around 5,000 to 10,000 pesos. And down to our top 5, milk tea business. Ano pa bang mas nakakagaan ng pakiramdam sa mainit na panahon kung hindi ang malamig at matamis na inumin? Ito naman yung patok na patok para sa mga millennials at Gen Z natin, milk tea. Since mainit na sa bansa natin and marami mga tao ang interesado sa mga beverages na ito, since pinopromote rin siya sa mga social media, ay mataas talaga ang demand nito sa panahon ngayon. Isa rin to sa mga madadaling business na simulan since hindi mo kailangan ng malawak na lugar kahit sa harap lang ng bahay nyo as long as makagawa ka ng simple food court or pwede ka rin mag-rent ng small places para makaset up ka. Pwede ka rin mag-start from home and magbenta na lang sa mga food selling online platforms like Foodpanda, GrabFood, and Facebook. With this business, you can provide a popular beverage while earning a passive income. Ang capital or puhunan naman para sa negosyo na ito is ranging from around 30,000 pesos if you're starting from home to 250,000 pesos if mas gusto mo ng mas profitable na location. And down to our top 4, bakery. Almusal man yan o tanghalian o merienda ay malaki ang possibility na mayroong tinapay sa ating hapagkainan. Kumbaga ay hindi buo ang mga meal times natin kung walang tinapay. Katulad ng kanin, ang mga tinapay ay isa ring source ng staple food para sa ating mga Pilipino. Kaya ang bakery ang isa na rin sa mga pinaka-profitable na businesses sa Pilipinas. Itong business na ito ay both for those people na passionate sa pagbe-bake and mga nagnanais magkaroon ng negosyo for passive income. Itong mga malinamnam at nakabubusog na baked products ay patok talaga sa panlasang Pinoy, kaya mataas rin ang demand sa kanila. Para magsimula sa negosyo na ito, ay dapat mayroon kang profitable location na tuloy-tuloy ang daloy ng tao. Kung wala ka naman ito, ay pwede ka rin mag-start from home and ibenta mo na lang ang mga produkto mo sa mga food online selling platforms. Also, syempre, dapat marunong ka rin mag-bake ng mga known Filipino pastries katulad ng pandesal, pandikoko, Spanish bread, ensaymada, buko pie, empanada, at marami pang iba. Also, if creative ka rin naman is pwede kang gumawa ng mga signature pastry mo na magiging specialty mo and ayun talaga yung maghihiwalay sa'yo sa buong pack and posibleng maging dahilan para makilala ang iyong business. Ang capital o puhunan naman para makapagsimula is ranging from around 5,000 to 20,000 pesos if gusto mo lang mag-start from home and sell online. 50 to 300,000 pesos naman if gusto mo mag-open ng actual store sa public market. And for our top 3, piso Wi-Fi business.
Since nasa technology era na tayo at nag-take away na rin sa internet sa pagbibigay ng impormasyon sa atin at sandamakbak na rin ang ating mga online gamers sa ating bansa, ay in demand talaga ang internet connection ngayon. Kaya ang mga Wi-Fi hotspot services katulad ng Piso Wi-Fi ay patok na patok talaga sa taong masa. Itong bagong public service na ito ay in demand talaga sa kasalukuyan. Ang pinakamagandang feature siguro ng business na ito is passive income na siya, and hindi mo na kailangan maglaan ng oras para bantayan siya. Ang kailangan mo lang is bumili ng Piso Wi-Fi vending machine sa presyong 8,000 to 30,000 pesos. Going down to our top 2, ukay-ukay. Isipin mo na lang kung wala tayong mga damit. Naku, wag naman. Kaya ang pagpo-provide ng mga affordable clothes para sa mga consumers or ang pag-uukay-ukay ay isa talaga sa mga pinaka-profitable na businesses sa Pilipinas if mahahandle lang siya ng maayos and maayos ang promotion ng product. Sa pagsisimula ng business na ito ay dapat mayroon ka ring trusted and reliable na supplier. Isa sa mga paraan upang makahanap nito is pwede kayong maghanap ng supplier sa Facebook online market. Just simply type Bales Direct Supplier and makakahanap na kayo ng sandamakmak na puntok ng mga damit at iba pang clothing products. After nyo makahanap ng reliable supplier and meron na kayong produkto, huwag kakalimutang labahan na, ay pwede nyo nang simulan ang selling business nyo either through online selling or pwede rin kayong maghanap ng proper location para itayo ang store nyo. Ang average capital naman or puhunan para sa negosyo na ito ay nag-range from around 10,000 to 50,000 pesos. Bago natin talakayin ang number 1 sa list na ito, ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, ay don't forget to click the subscribe button sa ibaba pati na rin ang bell button upang makasabay kayo sa mga bagong videos natin. And finally, for our top 1, Sari Sari Store. And for our number 1, ito na siguro ang pinaka-common na type of store na matatagpuan sa halos bawat sulok ng mga community sa Pilipinas. Sa mga kalsada, sa mga looban, sa mga iba't ibang streets, andon si Sari Sari Store. Isa ito sa mga pinaka-the best na extra income generator sa ating bansa dahil sobrang dali niya lang i-set up at hindi mo rin kailangan ng malawak na space and hindi mo rin kailangan ng matataas na puhunan. At syempre, katulad ng mga iba't ibang business, ay kailangan mo rin bantayan ang type of store na ito. Ang average puhunan naman para mag-start ng iyong sariling sari-sari store is ranging from around 10,000 to 50,000 pesos. That's our top 10 mga negosyong patok sa Pilipinas ngayong 2024. Thank you for watching and don't forget to hit the subscribe and bell button to be notified.